sa mga BFR. Shoutout sa inyo mga sir. At sa mga kasama sa pagtanim nito dito sa Bahura. Kung nanonood kayo sa akin, yan. Maraming salamat sa inyo mga sir dahil sa pagtanim nyo dito ng parola. Hindi na kami nahihirapan mamiwas dito sa Bahura ng Philippine Rice kasi dati talaga wala ito dito. Hindi pa man uso yung GPS sa cellphone, kaya naliligaw kami. Kaya wala kaming gamit na GPS, tapos wala kaming palatandaan dito. Basta kaya nagtatakbo-takbo lang kami dito, napupunta na kami sa kalaliman. So yun, good morning mga vloggers, welcome sa ating panibagong video. So for today's video, atin naalamin kung gaano ba katibay itong parola na ito. Dahil napakatagal na nito dito, napakadaming super typhoon na bagyo na dumaan, pero hindi ito dito nawawala. Ano ba ang ginamit dito? Lubid ba na malaki? Kadina ba? O kable? Atin yan aalamin sa video na ito. Kaya wag nyo sanang i-skip at tapusin nyo hanggang dulo para malaman nyo kung gaano katibay ang pagkagawa ng parola na ito. Salamat nga pala sa mga BFR. Salamat sa inyo sir. Alam ko may nanonood sa atin dito na mga BFR. Pagdating sa Bahura ng Philippine Rice, may nanonood sa atin dyan. Kaya nagpapasalamat tayo sa mga BFR. Dahil kung hindi sa kanila, ito dito na ilagay na parola sa Bahura ng Philippine Rice. Dahil nung panahon na wala pa ito dito, napakahirap mga ka-vloggers mamiwas dito kasi wala kaming palatandaan. Napupunta na kami sa kalaliman. Ngayon, napakaganda na ang pamimiwas dito namin kasi may parola na 3. Yun na namin pinakapalatandaan. Pag namimiwas kami, hindi na kami maliligaw. Kaya atin naalamin yan mga ka-vlogger sa video na ito. Atin isisisid ang camera. Kapitan natin. Napakadaming bagyo na mga ka-vloggers ang dumaan dito, pero hindi talaga ito malagot-lagot. Napakatibay ng pagkagawa. Kaya alamin natin kung anong ginamit dito na sa puno. Hindi ko lang alam mga ka-vloggers kung anong year ito hinulog dito ng BFR, kasi hindi ko na matandaan. Comment kayo mga sir kung anong taon nyo ito hinulog dito sa Bahura ng Philippine Rice, itong parola na ito. Lakas ang silig, hindi natin pwede patayin makina kay maanod tayo kagad. Natin mga ka-vloggers kung ano ang gamit nila na sa puno ng parola na yan, yung pinaka niya sa ilalim. Kadina pala ang na yan ang ginamit, hindi pala kable. Kasi ang sabi ng mga kasama namin, baka daw ay kable o kaya malaking lubid daw, yung gahita na lubid. Pero ngayon nalaman na natin na kadina pala ang ginamit dyan. Tapos yung pinakapuno pala na yan nag-iikot,
Mag-iikot pala yun para kahit anong paikot-ikot ang silig, hindi siya mamilipit ang kadina. Naikot-ikot lang yung ano, may pinaka-sipol siya sa puno, yung bakal, malaking bakal. Kaya pala napakatibay nitong parola dito sa ano, bahura ng Philippine Rice. Matagal-tagal na rin ito dito sa ano, simula nung hinulog. Di ko lang matandaan kung anong taon ito hinulog dito ng mga bipar. Eh nung paglaot ko dito, nung unang laot ko dito, wala pa ito. Nung 2016 yata yon, wala pa ito dito. Wala pa akong nakita dito na parola. Nung paglaot ko 2018, mayroon na akong nakita dito na parola. 2018 ba yun o 2019? Parang 2019 yata yun, hindi ko lang matandaan. Comment kayo sir sa mga bipar na manonood dyan. Alam ko nanonood kayo sa vlog ko pagdating dito sa bahura ng Philippine Rice. Yan, comment po kayo diyan sa ano, kung anong taon nyo ito hinulog dito sa ano, bahura. Yan, maraming salamat sa mga bipar na hulog dito sa bahura. Kasi maganda dito na gawa nyo na nalagyan ito dito ng parola. Kaya ito nang palatandaan na para itong bahura na ito sa Pilipinas hindi ito maagaw ng ibang bansa. Kasi yan, napakadaming bagyo nang dumaan dito na mga super typhoon, lalo yung bagyong Igay. Napakalakas na yun dito dumaan. Dami nga nalagot na payaw na yun. Ang bayaw ni Kuya Paul nalagot din, yung katabihan namin na private nya nalagot. Tapos yung napulot din namin na payaw galing Bicol yon, yung mga RTM na payaw napunta dito sa gilid ng bahura ng Philippine Rice. Napulot namin nung papunta kami dito, nung galing kami doon sa aming ano, galing kami doon sa buyahan ni ano, Kuya Maxi. Yung pagkatapos namin hingi ng pain, tapos kinuha namin yung padala namin ng gasolina, tapos tubig. Pagtakbo namin punta dito sa bahura ng Philippine Rice, yung nakita namin yung buya na yun, yung payaw na lagot. Nasa gilid lang ng parola ng norte, doon namin nakita yun. Yun, nalagot din yun nung ano, kasagsaga ng pananalasa ni ano, Igay, yung super typhoon na bagyong Igay. Dito yun dumaan mga ka-vlogger sa bahura ng Philippine Rice. Napaka ano na yun, lakas. Pero hindi talaga natinag yung mga parola dito. Hanggang ngayon kumpleto pa rin siya at nandiyan pa rin siya sa dating ano, posisyon niya, yung parola. Hindi siya nalalastra, matibay. Kasi yung ibang parola nalalagot, nawawala sa ano. Kaya may nakita na may parola dun sa Dinahica na hinila ng bangka, napulot yata nila yung sa laot. Ewan kung saan galing yung parola na yun, medyo kalawangin na. Ando sa Dinahican, hila-hila ng ano, nakapulot na bangka nung nakaraang taon pa yun. So yung mga ka-vloggers, hanggang dito na lang natin video. Maraming salamat sa inyong panonood. At shoutout na lang sa mga ano, BFR. Shoutout sa inyo mga sir. At sa mga kasama sa pagtanim nito dito sa bahura. Kung nanonood kayo sa akin, yan, maraming salamat sa inyo mga sir. Dahil sa pagtanim nyo dito ng ano, parola, hindi na kami nahihirapan mamiwas dito sa bahura ng Philippine Rice. Kasi dati talaga wala ito dito, hindi pa man uso yung GPS sa cellphone, kaya naliligaw kami. Kaya wala kaming gamit na GPS, tapos wala kaming palatandaan dito. Basta kaya nagtatakbo-takbo lang kami dito, napupunta na kami sa kalaliman. Ngayon napakaganda na kasi may palatandaan na kami na 3 parola. Kasi ang pakahulog dito, triangle.